Mismong si Pangulong Aquino ang nagtaas ng kamay ng 12 kandidato sa pagkasenador ng Liberal Party sa proclamation rally kanina. Ayon pa sa tagapagsalita ng Team Pinoy, sasama raw ang Pangulo sa halos lahat ng campaign sorties ng kanilang mga kandidato. Live mula sa Plaza Miranda sa Maynila, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, mag-alas 8 nga ngayong gabi nang matapos ang proclamation rally ng Team Pinoy dito sa makasaysayang Plaza Miranda, no? At tama ka, walang iba kundi si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna sa proklamasyon ng mga kandidato ng Team Pinoy. Hindi naman itinanggi ng campaign manager ng Team Pinoy na idinidikit nila yung kanilang mga kandidato sa popularidad ni Pangulong Aquino. Si Pangulong Noynoy Aquino ang mismong nagproklama ng mga senatorial candidates ng Team Pinoy para sa eleksyon 2013. Kompleto ang 12 kandidato nang itaas sa mga kamay nila ni Pangulong Aquino. Sila ay sina Sonny Angara, Bam Aquino, Alan Peter Cayetano, Risa Ontiveros, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Antonio Trillanes IV, Cynthia Villar. Kasama na ang mga common candidate ng Team Pinoy at United Nationalist Alliance sa una na sina Chis Escudero, Loren Legarda at Grace Poe. Sa kanyang talumpati, muling binanggit ng Pangulo ang mga isyu ng katiwalian ng nakaraang administrasyon at kinumpara ang aniyay na gawa ng kanyang administrasyon. O nakakalimutan na ba ninyo ang fertilizer scam, ang NBN ZTE at siyempre yung pinakapamosong Hello Garci scandal? Nakakalimutan na ba ninyo ang mga segunda manong chopper o helicopter sa PNP at ang nakaka-high blood na pagbaha ng kape sa Pagcor? Humingi rin ng suporta ang Pangulo para sa Team Pinoy. Ayaw nilang manaig ang tuwid na daan. Ayaw nilang pumanig sa taong bayan. Ang balak nila, imaniobra ang pamahalaan pabalik sa lumang sistema. At ang tanong ko po ngayon sa aking mga boss, hayaan ba ninyong mangyari ito? Baka hindi ho nila narinig dahil iba ho doon, baka may edad ng konti, baka pwede nyo lakasan. Hayaan ba nyo? Salamat po. Hindi naman itinanggi ng campaign manager ng Team Pinoy na si Senator Franklin Drilon na idinidikit talaga nila sa Pangulo na may mataas na approval rating ang mga kandidato nila. Midterm election is a referendum of the President. Yung halalan sa midterm, yun talaga pang-test kung tama ba yung ginagawa ng Pangulo. Sabi pa ng tagapagsalita ng Team Pinoy, sasamahan ng Pangulo ang halos lahat ng campaign sorties nila. The President will be in at least 16 of the 23 sorties na parating. Well, importante ang presensya ng Pangulo. Pag nandun ang Pangulo, maraming pwedeng mahila. Niliwanag din ng Team Pinoy na hindi maituturing na common candidates ang tatlo. Ito ay sa harap ng balitang nagtatampo si dating Pangulong Erap Estrada dahil sa pagbabawal umano sa mga ito na sumampa sa entablado ng una. Una-una, hindi naman sila common candidate. Kandidato po sila ng Pangulo, pang kandidato ng administrasyon. Inadapt sila ng una dahil kulang ang kandidato nila. Hindi sila pwedeng umakyat? May usapan yan na dito sila sasama sa amin. Okay. Pero sir, pag halimbawa pumunta doon, anong gagawin niyo? Ay, sa kanila na yun. May usapan at nasa kanila na yun. Jessica, pagkatapos nga ng proclamation rally, no, ay aarangkada na yung Team Pinoy at dikit-dikit na yung magiging nilang schedule ngayong buwan ng Pebrero base dun sa ibinigay na schedule sa atin. Kung hindi magbabago yan, ay pupunta sa Batangas, Laguna, Cavite, Metro Manila, Dumaguete, Cebu, Iloilo, Bacolod, Iligan, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Bukidnon at babalik sa Metro Manila ang Team Pinoy para sa kanilang kampanya. Jessica? Okay, Joseph, pakilinaw lang. Ano ang malinaw na mensahe o ano ang istoryang gustong ikwento nitong Liberal Party? Kasi, di ba yun ang main criticism sa election 2013? Ano ba ang issue? Sino ba ang oposisyon? Sino ang administrasyon? Hindi daw kasi malinaw kung saan nahahati ang pagitan nila, no? Kasi kung pagbabasihan yung mga sinabi ni Pangulong Aquino kanina, ang binibiran niya yung paring nakaraang administrasyon at hindi yung kanilang katapat na koalisyon. Correct. I think the strategy is the same as 2010. No? Parang yung 2010 effective na it's yung tuwid na daan kontra sa korupsyon at saka sa mga katiwalian sa gobyerno. So they're trying to make a distinction, no? At ginagamit nila yung strategy nila noong 2010. Ngayon, yung kabilang panig ay may nagsasabi, no, na parang idinidikit nila. Sinabi nga ng ilang tagapagsalita ng una ay sila ay magandang daan din. So
mararamdaman natin na talagang yung popularity din ni Pangulong Aquino at this elections, so midterm elections, ay factor yan kung sino yung pwedeng madala sa Senado or hindi. So I think ang Team Pinoy now is trying to make a distinction between yung kasama nila sa tuwid na daan at sino yung nagpapanggap lang umano sa kanila, Jessica. Nako, ay yung thorny issue dyan na yung thorny issue dun sa tuwid na daan, as it is, no, na point out mo sa yung report, yung common candidate. Sabi ni Drilon, ni Senator Drilon mismo, no, pinakamataas na isa sa mga pinakamataas na leader yan ng Liberal Party. Abay, kandidato raw sila ng Pangulo at hindi pwedeng tawaging common candidate. That's calling for war. Essentially, ang mensahe is ganyan, no? Na parang ang ginagamit kanina na sentiments itong si Senator Drilon ay hindi naman namin common, hindi sila in common with us. In fact, in the first place ay sa amin yan. Hiningi yan, kinuha yan ng una sa Liberal Party because hindi sila makakompleto ng kanilang state. Kasi may mga balita ngayon, no, na parang nagtatampo yung kabilang kampo na parang sa proclamation, which is a very important part of the campaign kasi ito yung start and this will set the tone of the campaign period in the next few days, ay wala yung iba na lang kandidato. So ngayon, ang sinasabi ng LP, hindi sa inyo yan, sa LP yan. In the meantime, may yung pagiging strange bedfellows nung marami sa mga kandidato dyan. Sa slate ng Liberal Party, mga dating magkaaway, nagpalitan ng maanghang na salita nung mga nakaraang taon at eleksyon. Abay ngayon nasa iisang entablado. Paano ba yon? Well, ang sinasabi nila dyan ay magkakaiba man sila ng partido at magkakaiba man yung politika nila before, ay kinalimutan daw nila yan, this is the official line, kinalimutan daw nila yan in the interest of advancing yung plataforma ng pagbabago ni Pangulong Aquino. Pero alam naman natin, di ba may sinasabi tayo na sa politics ay walang permanenteng kaaway o kaibigan, only mga permanent interests. So I think this is at play during this election, Jessica. Okay, may dadagdag ako dyan. Sa politika sa Pilipinas, walang malinaw na partido. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.